Kinabukasan pinapanood ni Atami ang mga isda habang iniisip si Director Sao at paulit-ulit niyang sinasabi na naubusan na sila ng oras, samantala mag-isa namang nagsasanay si Kafka sa bukid at pinapraktas kung paano pumatay ng mga ipis. Ipinaliwanag ni Hoshi na ang susi sa estilo ng pakikipaglaban ng Defense Force ay nasa mga binti, doon nagmumula ang lakas at saka ipapasa sa mga kamao kaya't ang unang hakbang ay masanay ang katawan na kabisaduhin ang 5 pangunahing galaw. Sinabi ng Hapon na lalaki na susuriin niya ito 2 beses kada linggo para makita ang progreso ni Kafka at malalaman niya kung tatama rin ito. Habang nagsasanay ay napulikat si Kafka at nagpagulong-gulong sa lupa na parang aso na matigas kumilos. Dumating si Kikoro at binanggit na ang teknik sa pakikipaglaban ng Defense Force ay bagay para sa mga hindi kayang humawak ng armas. Nainis si Kafka at hinamon siyang subukan din dahil napakahirap nito. Subalit alam na niya ito dahil ginagawa ng kanyang ama araw-araw at dahil doon, giit pa ni Kafka na kailangan pa niyang magsikap ng mas husto at napansin ni Kikoro na nalampasan na niya ang bumabagabag sa kanya at dagdag pa niya na may gantimpala ito. Akala ni Kafka ay makakatanggap siya ng halik pero hindi at ang binigay lang ay ang cellphone niyang ni-check noon. Ipinabatid ni Vice Captain Hagawa na ibalik iyon at sabi ng babaeng blonde na magandang ideya na mag-text siya sa team dahil matagal na siyang hindi nakikipag-usap. Kaya pumunta siya sa kanyang silid at gustong-gustong makipag-usap sa kanila, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin at halos 2 buwan na mula nang mapaalis siya sa squad, ngayon ay alam na ng lahat na siya si Kaiju No. 8 at hindi niya alam kung ano ang iniisip nila tungkol sa kanya. Binuksan niya ang kanyang cellphone at biglang naglabasan ang halos 200 notification kada segundo. Meron siyang 503 na hindi pa nababasang mensahe at inisip niya na marahil lahat sila tinatawag siyang isang sinungaling na halimaw. Bigla siyang tinawagan ni Reno at natatarante siya kaya ibinaba agad ang tawag. Sunod naman siyang tinawagan ni Iharu at sinagot niya ito ngunit dumating si Reno na galit. Tinatanong kung bakit si Iharu lang ang sinasagot at sinigawan niya si Kafka. Tinatanong kung utak manok ba siya dahil bigla na lang nawala ito ng 2 buwan. Ipinaliwanag ni Kafka na hindi siya pinayagang makipag-ugnayan sa kanila pero sabi nito, malamang hindi lang talaga siya nagsikap at sigurado itong si Kikaro ang nagbalik ng cellphone niya at binanggit ni Reno na labis na nag-alala si Kafka, ngunit natakot siya na baka hindi na siya muling tanggapin sa 3 dibisyon. Kinakatakutan niya na baka iwasan siya ng lahat ngayong alam na nila na siya si No. 8. Sabi ni Iharu ay natural lang na matakot sila dahil ang lakas niya ay hindi pang tao kundi antas kaijo. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi nila siya gusto at lalo na't isinusugal niya ang sariling buhay para iligtas ang buong base. Dahil doon ay wala nang pwedeng magsabi na hindi siya parte ng grupo. Naalala ni Kafka ang sinabi ni Captain Mina na walang miyembro ng 3 dibisyon ang nakikita siyang kalaban. Nagalit si Iharu dahil inisip niyang napakawalang awa ng lahat. Binahagi ni Reno na dapat mas magtiwala siya sa kanila at lahat sila naniwala na babalik siya at pagkatapos, tinawagan siya ni Kikoro para sa group training pero nagreklamo siya dahil tinawag siyang tanga ni Reno at Iharu. Nagulat si Shinomiya nang makita siyang umiiyak dahil sa dami ng mensahe ng mga taong sumusuporta sa kanya. Binanggit ni Kikoro na alam naman ng lahat na medyo tanga siya at hindi makapaniwala si Kafka na pati siya iniisip ni Kikoro na ganoon din, samantala ay may kaunting malay pa si Director Isao. Sinubukan pa niyang lumaban pero nasa huling hangganan na siya at ipinabatid niya na mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ang paglakas ng mga kaiju. Pagkatapos noon ay nagsimula ng maglabasan ang maraming kaiju sa syudad, may isang napakalaking kaiju na lumitaw habang nag-iikot ang isang mangangaso. Mayroon ding may 3 mukha na lumulutang sa harap ng istasyon ng tren at sa gitna ng lungsod. May isang kaiju na parang balerena at bumuhos ang mga isda mula sa langit at napilitang magtago ang isang magkasintahan sa ilalim ng surfboard, dahil may dambuhalang kaiju sa dagat na nilalamon ang lahat ng makita. Kahit sa kalsada ay may isang speedster kaiju na nakikipagkarera laban sa mga sasakyan at mayroong 14 na kaso ng hindi naresolbang insidente ng kaiju sa nakaraang buwan, at ang tanging magkakapareho sa lahat ng iyon ay bigla silang naglalaho bago dumating ang Defense Force. Sa distrito ng Shibuya ay may isang kaiju na lumitaw na eksaktong kamukha ni Gothic Kakoro at malamang si No. 9 ang nasa likod nito. Ayon sa mga mananaliksik ay mas mabilis na ginagawa ang mga kaiju kaysa sa sinabi ni No. 10 at kailangan na nilang maging handa agad. Ibinahagi ni Hagawa na hinati nila ang pangunahing tungkulin ng gobyerno at nagtayo ng mga backup generator,
pinalakas nila ang mga lungsod at pinayuhan ang maagang paglilikas at pinalawak ang mga underground shelter. Lahat ay ayon sa plano pero kung sabay-sabay na dumating ang mga kaijo na kasing lakas ng tumalo kay Isao, baka hindi iyon sapat at halos tuluyan nang nawala ang malay ni Director Isao at ang tanging nagawa na lang niya ay ipagkatiwala ang lahat kina Narumi, Captain Ashiro, ang mga batang mandirigma at higit sa lahat kay Kafka. Nakiusap siyang iligtas nila ang kinabukasan ng bansa at inutusan ni Narumi si Kikoro na e-perfect ang sandata na iyon, na naayos na ayon sa kanyang taas at kakayahan at ito ay si Number 4, ang parehong sandata na nakasama sa maraming laban at nakatalo ng ilang kaijo kasama si Hakari Shinomiya. Hinawakan ni Kikoro ang salamin at nangangakong ipaghiganti ang kanyang ama at nananalangin ng lakas mula sa kanyang ina. 3 buwan matapos ang mga hindi naresolbang insidente ng kaijo, lumabas sa balita ang misteryosong pagbaba ng mga pag-atake. Bigla na lang naglaho ang mga halimaw at lumipas na ang 46 na araw nang walang lumitaw ni isa, samantala ay may isang batang babae na nagsabi sa kanyang ina na huwag mag-alala dahil kahit lumitaw si Number 9, babalik si Uncle Kaijo at tatapusin ito. Sa Ariake Sea Base ay natataranta ang isang siyentipiko na akala na may lindol, pero sabi ng isa na normal lang iyon dahil sina Captain Narumi at Kikoro ay nag-e-ensayo at araw-araw silang pumupunta sa pinatibay na training room, at para itong totoong labanan ng mga gumagamit ng numbered weapons. Tumitindi ang tensyon nang banggitin ng isa pang siyentipiko na ang kapalaran ng buong bansa ang nakataya, sabay na nagpaputok ng mabibigat na armas ang 1 at 3 dibisyon habang nagsasanay, dumating ang mga tropa na may dalang dambuhalang kanya na nagpapalabas ng mga laser na parang futuristic rave. Samantala si Kafka ay nasa matinding ensayo kasama si Hoshi. Ginawa niya ang lahat ng makakaya at iniisip niyang kaya na niyang durugan ang lahat at punong-puno ng sigla si Kafka habang sinasabi niyang sa wakas nararamdaman na niya ang lakas. Pero biglang binago ni Hoshi ang galaw at inihagis siya sa ere na parang sako ng patatas, sabay sabing mahaba-haba pa ang lalakbayin niya at nainis si Kafka at binanggit na hindi na kailangan iyon at gusto niyang kilalanin ng Vice Captain ang kanyang lakas. Umakyat si Kafka sa rooftop para sana kumain ng mag-isa pero nadatnan na niya roon si Mina na nakaupo, nahihiya siyang lumayo at iniisip na hindi siya pwedeng kumain sa tabi ng kapitan pero binanggit ni Mina na manatili siya at walang dahilan para mahiya. Medyo alanganin ay pinuri niya ito at sinabing eksakto ito sa inaasahan mula sa pinakamalakas na kapitan ng Defense Force, kaya nauwi silang dalawa na magkatabing kumakain habang nararamdaman ni Mina na ang tahimik na sandaling iyon ay katahimikan lang bago ang bagyo. Binanggit ni Mina na parang tuluyan nang naglaho ang mga kaijo at sumang-ayon si Kafka na nakangiti pero biglang naalala kung sino ang katabi niya kaya tinawag niya itong ma'am, giit ng kapitan na ayos lang iyon dahil silang dalawa lang naman ang naroon. Nagsalaysay siya tungkol noong bata pa sila na tuwing tutunog ang alarma. Si Kafka ang unang pumupunta para isama siya sa shelter at medyo nakakahiya raw iyon para sa kanya pero sabi ni Kafka, siya ang vice captain ng dibisyon niya kaya normal lang na alalahanin niya ito. Dagdag pa ni Mina na kahit natakot siya noon ay nakangiti pa rin si Kafka para mapakalma siya at para bang kahit lumitaw ang kaijo kaya niya itong harapin, sa hindi malamang dahilan nagbigay iyon sa kanya ng tapang at sinabi niyang hanggang ngayon kamangha-mangha pa rin ito. Siya rin ang nagligtas sa Tachiawa Base at ipinaliwanag ni Mina na ibinahagi ni Hoshi sa kanya ang desisyon ni Kafka. Dagdag pa niya ay mas lumakas na siya at hindi na kailangang magtago sa likod nito at dagdag pa niya na huwag nitong tanggapin lahat ng pasanin mag-isa dahil ipinangako nilang sabay nilang tatalunan ang mga kaijo. Ngumiti si Kafka at sumagot na tama siya at bumalik na sa trabaho si Mina habang sinasabi na hindi pa rin ito nagbabago. Habang nakangiti at kunwaring matapang at napaisip ang malaking lalaki kung kaya ba talaga niyang talunin ang halimaw na iyon, pero alam niyang kailangan niyang manalo para sa kinabukasan ng lahat. Samantala sa train station ay 2 lalaki ang nanghaharot sa isang babaeng nag-iisa, inaya nila itong kumain at binanggit na pwede pa itong magsama ng kaibigan pero ang totoo, iyon ay ang kaijo na gumagamit ng balat ni Kikoro at sinabi nitong tatawagan din naman niya ang mga kaibigan nito. Nag-transform ito sa kaiju form at nagsimulang manira ng lahat, tinutusok ang dibdib ng mga taong malapit sa kanya na nagbigay pa ito ng senyales sa mga kasama para umatake.